kung paano kami before, tapos ngayon, sobrang laki po ng pinagbago. At dahil malaki ang pinagbago sa kadahilanan na marami rin po kami pinagdaanan. Ang dami naming nakatrabaho, iba't ibang strategy, iba't ibang sitwasyon, ang mga directors, iba't ibang atake, iba't ibang kwento yung na-play po namin. So doon malaking bahagi po yon sa group namin dalawa. Marami kami naging mentors, marami kaming pinagtanungan. And kung ngayon, paano kami mag-usap, we protect our craft. Ina-analyze po namin yung buong story. Mas nag-uusap kaming dalawa. Tinatanong ko po si Francine kung ano yung better pag sa ganitong part, ano yung mas maganda kong gawin, and vice versa. At specific po, yung changes ni Francine naman, ngayon, syempre yung trust, yung friendship na nabuo, mas lumalim pa. And pag napapansin ko siya, pag tinitignan ko siya sa malayo, the way she answered all the questions, the way she handled all the situations, sobrang kakaiba na sa dati. Mas may paninindigan sa salita dahil alam yung ginagawa. And siguro part ng maturing is yung accountability. Both of us, kaya namin tumanggap ng ganon. Lalo na pag sarili namin, alam namin pagkakamali at pagkukulang namin. So hindi yung kabawasan sa amin. Hindi, yung gigil mas lumalabas eh. Yung gigil na makapagtrabaho, mas ma-play itong ganitong character, mas magawa itong ganitong eksena, mas pangarapin yung ganitong klase ng movie o teleserye, mas nasa amin po ngayon. So yung gigil sa trabaho, mas dinoblihan namin. And ako sa ABS, 7 years. 7 years na sa ABS since PBB, so sobrang dami rin po namin pinagdaanan. Sobrang hinubog kami ng panahon, pinagtibay kami ng kung ano man. Sobrang happy ko doon na hanggang ngayon ginagawa pa rin namin at nagsishare kami ng knowledge sa isa't isa. And new friends, new co-worker, new directors, new writers, new productions. So, padagdag pa ng padagdag, and I hope madagdagan pa ng madagdagan. Thanks guys, congrats. Thank you so much, Ms. Manila Santos of ABS-CBN. And now, let's pass the mic on to from Kapamilya Online World. A question from Sir Jeffrey Perdon. For Francis, what qualities do you think matter more than any when it comes to love? To love? Ooh. What qualities do you think matter more than any when it comes to love? What qualities do you think matter more than a name when it comes to love? Thank you so much for that wonderful question. So, qualities po ng tao. Okay. Higit ba sa pangalan? Ang hirap, ikaw mo. Mga pang-Miss Universe. Pag Miss Universe yun. Siguro the commitment. The commitment ng tao. Kahit na sabihin mo hindi mo siya kilala. Kung pupunta siya ng tapat ng bahay niya, tapos paglabas mo ay bulaklak na. So that's the commitment. Siguro kahit balik ta rin mo ang mundo, pangalan is pangalan, pero kung matapos man tong mundong to, syempre, di ba, kumbaga parang lahat mabuburay, pero may isang tao na willing to sacrifice the commitment kahit anong mangyari. Yun yung parang sa tingin ko na mas more than sa pangalan. Di ba? Yung parang kahit anong gawin ko, kahit anong problema ang kaharapin natin, pero minsan tatawagin kita sa pangalang, hoy, galit ako sa'yo. Pero yung commitment nun sa akin, di mawawala. Pero yung hoy may pagmamahal, gano'n. Yes, the commitment ng person towards me, alam ko and clear sa akin kung hanggang saan yun. Yeah. Commitment.
Siguro yung pangalan, sa mga commitment sa apelido. Sa apelido yan. Eh, syempre, gusto ko palitan yung apelido niya. Sana all talaga po talaga ako. Kikilalanin pa lang eh. Hindi mo pa alam yung pangalan, bibigyan mo ng apelido. yung kahit di ko alam yung pangalan, kasi yung apelido ko gamitin mo, okay? Aminin! Ayan. Hindi, nakalimutan ko na po yung sagot ko. Hindi. Yung mas, yes, yun yung sagot. Yung mas nagmamatter po kaysa sa pangalan ay yung consistency sa ginagawa. Kasi, Commitment and consistency. diba, lalo kapag for example, pag may mabait na tao sa atin, kahit na hindi natin alam pangalan nila, natatandaan natin sila for what they did. Diba? Hindi natin sila nakakalimutan ng mabilisan lang. Kasi, tapos consistent pa, parang mas nakikilala mo siya kung sino siya bilang tao more than the name. So, I would say yung consistency. It's more of the personality than the name. Kasi, pag pinakita mo na kung sino ka, yun na yung pangalan mo eh. It doesn't matter kung ano yung isabihin mo sa akin pangalan mo, anong itawag ko sa'yo. As long as you show me ng consistent ka sa kung sino ka at genuine ka sa pinapakita mo, then I know who you are. Okay, Sir Jeffrey. So to summarize the answer of Francette, consistency and commitment is key. Okay? For the Follow up po? supporting cast naman po, Okay. how would you react kapag nahulog kayo sa taong ayaw sabihin yung pangalan? How would you react kapag na-fall ka sa taong hindi mo alam ang pangalan? Wait lang, na-pressure ako. Grabe tong ano na to, parang finals ng Miss Universe yung mga tanong nila. Aray ko. Paano ko magre-react kapag na-fall ako sa taong hindi ayaw sabihin yung pangalan? Siyempre, at first, oo, mapaprustrate talaga. Kasi parang, paano kita makakausap? Paano kita maikakwento kung hindi ko alam yung pangalan mo? Then, maa-accept mo kasi yung ugali, yung actions niya towards you, hanggang sa hindi na magmamatter yung pangalan. Pwede mo naman palitan yung pangalan, lagyan mo ng pet name, gano'n. Mahal? Ang mahal ng gasolina. Okay? Okay, Lev, ikaw. Oh, ba't nagpapasa? Si Raven na lang daw. Ay, alam ko yung pangalan. Ay, sino may pangalan? Ano yun? Raven, paano ang reaction mo dun sa taong hindi mo alam yung pangalan? Kunwari, hindi mo alam yung pangalan ng pangalan. Ang ikaw alam mo ito? Ang hirap naman nun. Bibigyan ko lang ng nickname. Siguro. Eh, kung mahal mo, eventually sasabihin niya, yung pala niya, siguro. Pero nickname muna. Which is, wala pang nickname, hindi mo sinabi. Baby, gano'n. Wow! Sino ang pangalan dito, baby? Joke lang. Caleb! Ano ba? Ayan na, dami mo ng baby. Tinanong ng press girl. Di ba kasi kapag kamahal mo yung tao, hindi naman na nagmamatter ibang bagay. Ang nagmamatter lang is siya. So, wala nga sa name siya eh. Oo eh. Di ba nga kadalasan kapag mahal mo yung tao, hindi mo na nga natatawag yung pangalan mo. Yung naiisip mo na lang sa kanya. So, I think ganun siya when it comes to love. Okay. Ramdam niyo yan. Sayang di kayo binigyan ng nickname, no? Parang si Kitsch, may ano to eh. Ito, matindi sagot nito ni Kitch eh. May ano yun, di ba may kinikwento ko kanina? Ay, di mo naman kailangan bigyan ng pangalan eh. Paano ka lang ma-fall? Doon sa, di kailangan bigyan ng pangalan. Di, syempre, ano muna, baka pa-check muna natin yun. Mamaya spy yun eh. Diba? De, pero siguro para sa akin, enjoy ko na lang yung process. Kasi, di ba, baka kung ito yung binigay na love story para sa akin, di ba, hindi naman natin alam talaga ang susunod na mangyayari sa bawat bukas eh. Yun yung excitement ng buhay na binibigay sa atin. Yung hindi mo alam kung anong next, di ba?
And kung alam mo yung next, edi sana ginawa na ng iba. So ayun, I think yung love for me, mag-risk ka rin talaga. Hindi naman siguro nagmamatter yung pangalan. Siguro ang nagmamatter dito is yung connection. And gaya nga nung sabi nung dalawa kanina, di ba? Yung consistency at commitment. Ayun, yun lang sa akin. Basta mahal mo, period. Lady, ito. Ibang perspective, girl's perspective naman. Ako naman Bilang po, perspective ba to ng ex? hindi naman. Kung ako po, ipapa-investigate ko. Ay, Kasi, Papa-investigate na. I don't think para sa akin mapapanatag ako kung hindi ko alam yung pangalan ng isang tao. Kasi, stalker pala. more than the name, it's more of bakit niya ayaw sabihin? So, it has a reason kung ba't ayaw niya sabihin. And I don't think I can trust someone kung hindi niya rin ako kayang pagkatiwalaan. Ayun. Trust is key para kay Lady. Okay, Sir Jeffrey? Okay, are you good? Thank you so much from Kapamilya Online World. Next, let's pass on the mic to Ms. Maninel Cruz from Radar PH. Hello, good afternoon. Yung first question ko is for Seth, and then pwede rin siguro sumagot si Sir Lawrence and si Derek. Kasi na-mention dito na character ni Seth, si James, diba, dyslexic siya. What have you, nung nagpe-prepare ka to take on the role, ano yung mga inaral mo ba? Yung condition, yung disorder, anong natutunan mo? Yung dyslexic po kasi ni James, not to the point na severe, yung sobrang yung hirap sa araw-araw. And yung paano ako nag-prepare, hindi po ako umabot sa punto na kumbaga, minethod ko siya. Yes. So Pero hindi ano ako lang nalaman mo, sorry to cut you, ano lang nalaman mo about the disorder? Actually, to be honest, first time ko na alam ko po siya, pero first time kong napag-usapan o naupuan yung ganong topic na nangyayari po talaga siya. And merong ganon na hindi natin alam sa sarili natin na baka 5% meron tayo nun. So, kaya hirap tayong bumasa, hirap tayong makaalala, hirap tayong naintindihin yung isang problem. So, paano ko siya inaral? Siguro as is na inuulit-ulit ko sa sarili ko na hindi ko kilala. And paano ko binasa yung script? Talagang minsan binabasa ko siya na isahan. So, kung makalimutan ko siya o maratel ako, so, kung ano lumabas sa itsura ko, sa mukha ko, nalito ako, so yun na yun kasi yun na lang yung ginamit ko. Una po, hindi po ako nag-method, hindi ako kumausap ng mayroon pong dyslexic, hindi po ako umabot sa ganung punto. Talagang sinearch ko sa Google, sa mga online kung ano yung mga katangian ng ganon and ano yung mga features ng ganon. At the same time, ulitin ko po, si James po, hindi po siya sobrang naapektuhan ng ganong sakit po. Mas nandun si James na may ganon siyang, hirap siya umintindi pero pinipili niyang hindi intindihin eh. Pinipili niyang hindi pagtrabahuan maalala yung pangalan ng babae. Ng isang sitwasyon. And kaya rin naging ganun si James because merong isang bubog sa puso niya. And makikita po natin sa film yun. Yun po. Okay, thank you, Seth. Si Sir Lawrence, tanong ko naman bakit nasama yung condition na yun sa storya. Tapos hindi naman pala severe. And anong significance nun sa kwento? Kasi dati pa ako talaga sa dyslexia, yung interested sa topic na dyslexia because I have a cousin na parang naging best friend ko siya. We grew up together. Tapos ganun siya. Parang growing up, hirap siya magbasa. So ang tingin ng lahat sa kanya mahina, parang ganun. Parang sorry for the word, parang tawag sa kanya bobo. Akala ng lahat bobo siya, ganun, parang ganun. But syempre bilang kaibigan, best friend ko siya, we grew up together, tinitingnan ko yung mga nuances niya. Bakit nga ganun? Parang delayed yung speech, delayed yung
paggaling niya ng pagbabasa. Tapos, dun nung pa-check up, dun na-realize na, dun ko unang na-encounter yung term na dyslexia. Na may ganun pala siyang condition. So, hindi siya bobo, hindi siya mahina. It's just that meron siyang different condition. And then, isa pa sa mga naging inspiration ko was when I watched Taare Zameen Par. It's a Bollywood film. It's about a kid na may dyslexia. Doon ako lalong na-interest sa ganitong ano. So, nung inaayos ko to, sabi ko parang ang gandang i-touch kasi hindi siya widely known. Parang akala lang natin minsan, actually yung sinasabi na 5%, yun yung mga reported. Pero apparently, merong mga, syempre yung nahihiya na aminin na dyslexic sila ganyan. So yun po. So gusto ko siyang sa film na to ma-tackle kahit paano yung paano ma-in love ang isang dyslexic person. Parang Okay, thank you. If ever, bago ko tanungin si Francine, meron pong input si Direk. Direct Chris? Okay ka. Okay. Francine, tanong ko lang kay girl. So, syempre, di ba maraming nagpa-follow sa'yo and kino-consider ka as idol. Pero itong character mo, ano yung naka-proud ka sa kanya? What made you feel proud of her? Oh my gosh. Oh my gosh. May sagot po ako, pero parang, paano ko ba ito, I think you spoiler siya. Opo, may sagot po ako talaga. Gusto ko po sabihin, pero masuspoil ko po yung buong story. Sorry po. Gusto ko po yung tanong nyo kasi parang sobrang wala namang kwenta si girl. Siya lang si Shihumas not the name, di ba? Ang daming sekreto niya. Opo, pero may lalim din naman po siya. It's just that, ang masasabi ko po, yun yung mystery nung pelikula po namin. Nanggagaling sa aming lahat. Yung sa akin po kasi, parang siya yung pinaka-mysterious box ni James eh. Ako lang yung nangungulit talaga sa kanya. And as much as I want to answer that question, hindi ko po masabi talaga. Pero thank you iimbitahan po. po niya kay Abangan. Ako po, kung anong proud ako sa character niya, siguro para wala akong ma-spoil, siguro minsan hindi natin alam na nasa atin yung key para yung taong yun is maliwanagan. So, minsan nasa sa atin yun. Para sa kaibigan natin. So, yun lang. Hindi naman siya spoiler. So, maliwanagan o mas malalo ba akong masaktan? You So, are the parang light, ganun. ganon. So, mas lalo ko bang ma-realize na pagkakamali ko. So, maraming ganun eh. So, na-appreciate ko lang siya yung parang, Ilaw. oh yeah, siya yung magiging. Susi Kahit, daw eh. hindi ko siya talaga kilala. Actually po, yung ginagawa po namin tong film talagang walang pangalan. Late ko rin nalaman yung pangalan. So, pati ako na bighani. So, hindi talaga hindi Girl wala. po talaga, as in Girl lang talaga. Girl lang talaga siya, si girl. So tawag po sa kanya sa set, girl. Asa si girl? Asa si girl? Okay. Okay, thank you, boy and girl. James and girl. James and girl. James and girl. Okay? So thank you so much from Radar PH. And now, let's pass on the mic from Bix Bix. Bix? Hi. Balikan lang natin yung tanong ni Jeffrey. Ano masasabi mo doon, any reaction, Francine, doon sa sinabi ni Seth na handa siyang pagpagamit yung apelido niya? Grabe talaga itong tanong si Bix. Binalik niya eh. Hindi siya nag-react eh, di ba? Wala friend. Parang kompleto na yung story. Yung reaction. Ibibigay yung pangalan in real life? Ready, ready niya ipaibigay yung apelido in real life. In real life? Yun yung reaction niya. In real life o sa movie? In real life. Yung real life niya. Live, sinabi niya rin. Yung real life niya. Hindi nakikinig ha? Wala. Pero, hindi, I would say, Will you accept well, it? to hear that from someone that you know, for a very long time, or siguro po yung since, wait lang, ayun na lang. Hindi po to hear that, syempre parang bilang babae, and ang rare kasi nun sa panahon ngayon, parang, sana naman hindi joke, no?
Sana mo hindi joke na papahiram yung apelido niya sa'yo. I mean, kasi hindi naman po forever na bata tayo. Darating yung panahon na at some point you have to settle down and choose a life, choose a person na kasama mo tumanda, diba? All I'm saying is, I appreciate that. If that's for me, I don't know. Yun lang. Ayoko na magsalita. So, Seth, ikaw, nadyo-joke ka ba nung sinabi mo yung kanina? Ay, grabe talaga si Biggs. Tumatagpog lang yung questions. Ang balik ni Biggs, in connection to Jeffrey, Seth, nagjo-joke ka ba nung sinagot mo yung tanong ni Jeffrey? Yeah. Nung sinabi mo yung kanina. Hindi. Ano kasi, syempre hindi ko babawi ng salita. Syempre, maganda naman yun, di ba, na sino bang may ayaw? Pero syempre, hindi lang naman ganun kadali-dali yun. Ngayon sa panahon po natin, dapat mas sineseryoso yung bagay-bagay. Kasi po, maraming distraction na sa mundo. Mabilis po ang pacing ng mga the hype. Hindi lang sa social media nangyayari, pati po sa love. Mabilis mawala ng gana sa panahon ngayon. So, hindi po siya basta-basta. And para po sa akin bilang lalaki rin, hindi ko basta-basta bibitawan o hihingin yung ganung pagkakataon. Defensive. Lalo na kung hindi ko pa masyadong naiisip yung ganung bagay. Kung hindi pa niya masyado naiisip yung ganun. Pero naisip ko na siya. Hindi pa masyado. Di ba? Hindi pa ikaw mabuti. Nilinaw ko lang. Nasabi ko nga kaya naisip ko siya kaya ako nasabi. Pero yung po, hindi ko pa siya, alam po namin kung nasaan kami. Same page po kami kung nasaan kami ngayon. So, Saan? Anong page yan? Anong page number? Introduction. Pero yun, wala. Same page. Ako po, 23. Siya, 22. So, long way pa. Meron pa kami mga dreams. Marami pa kaming pangarap. And, pero, hindi namin papabayaan yung mga puso namin. Siyempre, we're happy na nagtatrabaho kami ng dalawa kami, magtatrabaho kami, same dream, same path. So, kung saan tayo dali ng panahon, siguro naman hindi natin mapipigilan yun kung ano talagang mangyayari. That's it. Pero maganda naman pakinggan yung Mr. and Miss Pedeline eh. Maganda ba, guys? Francine Importante talaga kita, Biggs. Francine Pedeline, no? Diba? So, ang pangalan niya ng Francine Diaz Pedeline. Hindi ko sinabi. Sabi nga naman ng OST, libre mahibang. Di ba? Yeah, wala pa tayo sa ganung part. And siguro kung dadating tayo sa part na yun, ako po ang pinaka-excited sa lahat. Kung dadating yun sa part na yun. And sana po masaksihan natin yun kasi isa yun sa parang pinaka-milestone na lalo na't magkatrabaho kami. Kung marating namin yun, di ba? Ngayon, eto kami. Pero nakakatuwa pa dito sa pelikula na ito, nagsama-sama yung mga artista ng iba't ibang networks. So, ang tanong ko para sa... Let's go, Biggs. Para sa supporting cast, how was working with Francette? Under marriage. Joke. Kilip. Tsaka ano masasabi niyo sa pelikula? Gusto mo yung, how was it working with Francette? At saka anong comment niyo dun sa ibibigay niyang apelido niya kay Francino? Tinutulungan ko ng malinaw, baka mamalinag sagot eh. Thanks, Nicole. Ay, Colleen. Ayun, actually sobrang fan niya eh. Sobrang fan ng shoot namin, tapos lalo na nagbibiruan kami dun sa set. Tapos kapag yung hindi pa nag-go, yung sa may, sabi ko, muntik na. Basta abangan. Muntik ko na masabi, pero yun, may abangan kayo. So kapag hindi pa kunwari, yung nakaset na yung camera, pero hindi pa nagro-roll, so syempre, nandun nabubuo yung mga biroan, mga gano'n. Kinikilig ka din ba sa kanila? Oo, actually may
Wala. Kay Lex Sensor. Next na nga, baka may masabi pa ako. Ito si Raven, ilang beses na niya Pang ilan, sobrang dami. So, wala lang. Sobrang daming beses naman nagka-work, parang 5 times na nagkakasawaan na nga. Joke, hindi naman. Joke lang. Joke lang. Hindi, na-miss ko sila super ka-work. Kasi parang 2-year gap before ulit kami nagka-work. Kasi last namin was Fractured, series namin. So, nung nalaman ko nga na maging part ako nito, super happy ako. And syempre kinakabahan kasi kailangan ng different na atake sa dynamics namin. And ayun, I'm just really happy to be here and I'm so proud of that. Pero sa dami mo ng beses na, sa ilang beses mo na silang naka-work, mas nag-level up ba yung samahan nila? Oo naman po, Mas throughout the nakakakilig pa sila years, this lalo. especially I think naging closest kami 2023. Ganun. Super naghahang kami. Though, yun, I think we need to, we need more time kasi hindi kami nakaka-hangout recently, hindi ko alam. Pero kasi busy lang din sila and busy lang din. Busy. Pero yun, Busy silang dalawa. busy silang dalawa. Joke. Hindi. Ayun, yun po. Yes. Elijah. Ellie, Ayun po. parang kinikilig si Ano ba? Kanina pa ako kinikilig dito. Hindi, experience working with Francet. Siyempre, chill sila and masaya sila ka-work, nakakapag-kwentuhan and nakakapag-biroan. And super professional sila. Pagkadating nila sa set, alam nila yung lines nila. And kumbaga talagang nagbe-brainstorm kung ano yung okay sa eksena, kung ano yung okay sa characters. So, ayun. Direct. Actually, Biggs, effortless yung pagpapakilig nila on screen. Talagang makikita mo. Ako, pati ako kinikilig sa monitor eh. Hampas-hampas ako, ganyan ako eh. Pero grabe, they are very professional. Sir Bobby. Sagutin natin ang tanong. Si Kitch na lang tsaka si Lady. Ako naman, how's it working with Francet? Actually, noong 2018 at 2019, naka-work ko na sila dati sa Kadenang Ginto. Nag-talent ako dun. Pero best friend ako na ni Seth bilang si Domeng. Alam mo, nakakatuwa na makikita mo yung mga actors na mag-grow na until now. Hindi pa rin talaga nagbabago yung humility nila with other people. Siguro kung may nagbago man yung maturity nila as an actor, yung choices nila. And at the same time, nung nandun kami sa set, talagang makikita mo na chine-check nila yung energy ng bawat isa eh. Kasi di ba may ibang mga artista pagdating doon, mararamdaman mo yung diva energy. Pero doon, make sure nila na yung buong energy na lahat masaya. At the same time, magiging collaborative. And ayun, I hope mas marami pang beses maka-work with ang dalawang to. Lady? Ako naman po, sobrang namangha talaga ako kasi first time ko mag-shoot ng movie or teleserye, wala akong experience. Tapos nakita ko si Francine and Seth, simula umaga hanggang gabi, hindi sila tumitigil sa eksena. So nagulat ako na ganito pala sila kasipag at ganito pala kapaguran talaga pag nag-shoot. And also si Seth, siya kasi yung unang naka-eksena ko. Sobrang in-admire ko siya dun sa, hindi siya nag-iinarte. Kasi merong eksena na parang injured siya eh. I mean in real life, injured siya. Tapos pinatakbo-takbo siya ilang take, tapos di siya nagre-reklamo, tumatawa pa siya. Sabi ko, sikat na to pero ganito pa rin, parang humble, sobrang humble. Tsaka kapag yung sa eksena ko with Seth, talagang nakaalalay siya na parang dahil baguhan nga ako, parang hine-help niya rin ako kung paano mas mapaganda yung eksena. Kaya yun, ina-admire ko silang dalawa. Wow, yes. Thank you. And thank you kay kina Mr. and Mrs. Federico. Ay! Grabe ka talaga, Biggs. Okay, dahil dyan singit muna ng, bago kay Archie, si Tito Mel muna. May question na Tito Mel. Merong phone-in question. Hello, Seth. Ang nabalitaan ko sa